So huwag na rin patagalin pa, tayo ay mag-i-stay dito guys sa Hop Inn Hotel North EDSA Quezon City branch. Actually, I have a friend all the way from Canada. Before pa ako pumunta dito, isa to sa mga sinasabi ko sa kanyang itry niya, Hop Inn. So, feeling ko, magugustuhan niya to since mag-isa lang naman siya. Tawid lang kayo dyan, tapos Trinoma na. Then, nandito yung SM. Ayun yung MRT, oh. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. Kaway-kaway sa mga MP Natics dyan. And for today's video guys, we are going to stay to another hotel here around Quezon City na feeling ko malakas yung chances na magustuhan ninyo. Lalo na gusto nyo na malapit sa mall, malapit sa mga kainan, and so on. So huwag na rin patagalin pa, tayo ay mag-i-stay dito guys sa Hop Inn Hotel North EDSA Quezon City branch. And medyo binabagyo tayo ngayon. Sobrang lakas ng ulan. At saka ng hangin. So nakapark na tayo dito guys sa parking area nila. And in fairness naman, maraming parking lot. And I'm not sure kung ilang floor, pero alamin natin yan. So for now, ma-check-in muna tayo guys sa baba, and currently it is 2:04 PM. Dala ko si Diana, ayan, yellow guys, tapos dala ko yung ating trophy. Ayan, nakakatuwa. Ayan na. O diba, dahil yan sa inyo. So para at least every time na bit-bit ko siya, parang kasama ko kayo, diba? Kasi yung award na yan, sa atin lahat yan. Mga ka-MP Natics dyan, okay? Grabe ang lakas ng hangin. And alam nyo ba na sobrang lapit lang ito sa amin. Kaya parang okay, dahil maulan, dadaling ko na lang si Diana. So anyway, ganyan siya guys. Oh. Ang ganda ng lighting dito. Parang gusto kong magstay na lang dito. Ayan. Tara. Punta tayo sa kanilang lobby area. Siyempre, pakita ko sa inyo yung lalakaran natin. We're all set na. Alam niyo ba, first time ko rin dito guys sa Hop Inn Hotel. Ay, down pala. Ever. Ayun na guys yung North EDSA, yung highway, main road. Checking din next time. Basic for ID na lang sir, sa online for check. Ay, ang maganda dito guys, may 7-Eleven oh. Second din sir. Ako. Basic for ID na lang sir. Ito yung from Kulok yan. Okay. And then ang reservation mo sa pangalan mo. Yeah, labas tayo. Ako yan. Lakad ko. Ayan, binabagyo tayo. So ito guys yung North EDSA MRT station. Tapos ang pinakamaganda dito guys is malapit siya sa mga malls. Like ito yung Trinoma, pag tumawid kayo dyan, ito lang yan. Ayan o. Tawid lang kayo dyan, tapos Trinoma na. Then nandito yung SM. Ayun yung MRT o. O diba? Woo! Sabi ko sa inyo, mula numara walang makakapigil sa atin. And merong 7-Eleven dito. Ayan. Pa. Yun. Tara, pasok tayo. Thank you po. So medyo maraming guys nagche-check-in. Siguro kasi yung iba na stranded kasi nga may bagyo. Alam nyo, ang pinaka gusto ko dito is very convenient. Kasi sobrang lapit sa mall. Diba? Hindi nyo na kailangan lumayo. A few inches later. Sir Mark, this way na lang sir. Thank you so much for waiting sir. Okay lang. I would like to ask, may kasama ba kayo for this day? Wala. Bumabagyo kasi. Sige. For this one sir, this is a complimentary stay. Your stay. And then, I will be asking for na lang sir, contact number and okay, sige. Malagay na lang po.
Bali, anong standard check-in yun? Check out. Ang standard check-in natin sir is 2 p.m. 2 p.m. As yung gano'n naman natin, yung check-out natin is 12. Iko-offer din ba kayo ng breakfast or ano lang talaga siya? Parang stay and Yeah, staying lang. Kasi sa hapon sir, just room accommodation. room accommodation. Ever since po. Verify ko lang ako kung paano po sila. Keep you waiting na. Here's a gold kit from us. And then may sticker na rin dyan. Oh, nice. Tapos if we staying in the 15th floor, 1515 would be the room number. Thank you, V. V, no? Thank you, V. Let's go. So, we're good to go. First time ko dito sa Hop In, di ba? Bali, alam niyo ba na may mga times kasi in a year na nawawala kami ng kuryente sa bahay. And alam niyo, ito isa to sa mga go-to place ko. Like, talagang nakatatak na to na kapag nawala ng kuryente, nawala ng aircon, mag-stay kami dito. Buti na lang, walang mga gano'n. Parang once lang siya last year nangyari. Na as in totally, walang kuryente. And tayo ay located sa 15th floor. At ang room natin ay 1515, 1515. Charan. Okay. Okay. So, syempre, huwag mo natin pakita. Tara, let's start the room tour agad para wala nang cheche-boreche. Okay. Ang maganda dito, meron silang evacuation plan. Ayan, nakikita nyo naman yan madalas sa likod ng mga pinto. And then, meron silang parang double lock. Ayan. And then, ano ba pa? Switches. Tapos, dito, sa kaliwa ko is meron na silang open parang hang closet. So, meron kayo dito mga hanger. Pwede kayo maglagay ng mga towels tsaka mga pinagamitan ninyo. And dito sa right ko, ang kanilang toilet and bath. Tara, silipin natin. Ayan. Oh my God! Yellow. Perfect agad yan pag may yellow ako. Grabe guys, yung pagka gusto ko sa yellow kasi ang yellow is more on parang shiny, di ba, kulay ng araw. Parang jolly, basta ganun. Happy, nakaka-jolly, nakaka-energize, mga ganyan. Okay, so we have the mirror here, and we have the sink, and then meron silang hair dryer. Tapos may mga patungan pa siya dito guys for your toiletries. May tissue, may bidet, syempre may toilet. Tapos ito naman basahan. Yeah. And then syempre meron trash bin. Flash. Okay. And on this side, meron silang hot and cold shower na meron portable handheld shower lang. Wala silang rain head shower. Tapos may provided na siya na soap. Hello guys! Uy, alam niyo ba, nagpaano ako, ay, kita niyo na yung kama. Sige na nga mamaya na, ito, may mirror dito. And then may TV, of course. Hindi siya smart TV guys. Tapos may wifi dito. And then, dito muna tayo. Siyempre, ang mini working space. Open natin to for the view agad. Oh! Ang view natin guys is the MRT, the Trinoma. Ayan, taray na Trinoma. Naka-solar pala sila. Oh. Ang ginagawang Cityland na condominium. Tapos ito, SM North na yan guys. And then, Park in Hotel. Nandyan lang kami. Tapos ito yung ginagawang bagong terminal dito guys. Yung station. Nakakatuwa naman. Sige. Tapos, may safety deposit box. Makikita nyo, may mga baso lang sila dito. And may nakita akong water dispenser sa labas. Paglabas mo ng elevator. And then the bed, syempre. This is a double bed, guys. And did you know that you can get a room here sa Hop In North EDSA or kahit sa ang Hop In, guys. Basta dito sa Pilipinas, for as low as ranges yan from 1.2 to 1.8. Parang ganun. And alam nyo ba, ang daming nag-i-stay. As in, parang ang daming nag-check-in kasi naririnig ko guys na baha daw sa kanila, yung mga ganun. So alam niyo na. So meron ditong safe place, comfortable, and then sobrang lapit, tatawid lang kayo. At saka may 7-Eleven sa pinaka baba, sa ground floor. Pwede.
Actually, I have a friend all the way from Canada. Hi, Jampong. Ayan. Nagtatampo kasi hindi ko na daw siya pinapansin. Busy na daw ako. Ang dami kasing ganap. Pero, actually, before pa ako pumunta dito, isa to sa mga sinasabi ko sa kanyang itry niya, hop in. So, feeling ko, magugustuhan niya to since mag-isa lang naman siya. Ayan. Pag-uwi mo sa November. So, anyway, this is the bed. Oh! May dalawang towel dito. Ayan. Lagay na lang natin siya sa toilet. Ito pala. Meron silang binigay guys na slippers. Charan. And then, merong guest kit which is I think ito yung dental kit. Ayan. And this room guys is good for 2 people. Tapos yun pala. Merong side table doon. Tapos merong switch. Lagay na natin to. Ayan, medyo lumalamig na. Okay, so. Di ba? Okay, so ano na tayo? Cinematic tayo. Alam niyo na yan. Wait lang. Nakakatuwa naman guys kasi hindi ko napansin. Pati yung upuan. Nakakatuwa. Ooh. Alright, so time for speed test. Ang ganda dito, ang ganda ng lighting. Ayan o. Nakakatuwa, di ba? And guys, if you want to stay here pala, you can book this room. Syempre sa Klook, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times use per account. Okay, so we're in. And let's do the speed test. Kasi guys, kaya kailangan ko chine-check palagi sa speed test. Kasi diba, sabi ko nga sa inyo, parang go-to place ko to kapag nawala ng kuryente. So at least, alam ko kung kayang makapag-work. And I think, yes. Yung download speed guys is nasa 37 Mbps. Tapos ang upload speed niya is nasa 33 Mbps. Not bad. Okay siya. Kita niyo ba? Ayan. Tapos sa umaga, wait lang, saan bang sunset sa umaga? Parang dito ata sa part na to guys. Sunrise sa umaga. Sunrise, when you say sunrise, umaga na yon. So redundant tayo. So sunrise dito. Nakakatuwa lang. Ang ganda pala dito, no? Parang ang view mo talaga mga bundok. So again guys, this hotel is located sa North EDSA, Quezon City. So ito yung Hop-In Hotel, North EDSA, Quezon City. Na tapat lang guys ng Trinoma Mall. Napakalapit sa MRT station. Tawid lang kayo ng Trinoma, going to SM North EDSA. May bus terminal, may mga carousel na. Tapos napakalapit sa West Avenue, na marami rin kainan. Nakakatuwa. Ang ganda ng place na to. So if ever guys na kunyari galing kayo ibang bansa or galing kayo probinsya na may lalakarin kayo or may kailangan kayong gawin dito, mag-i-stay kayo ng a couple of days, pwede dito guys sa Hop-In Hotel North EDSA, Quezon City. Taga dito lang ako. Pag nag-stay kayo dito, message nyo ako, baka biglang pwede ko kayong kitain somewhere. Oh! Meet and greet yarn. Okay, so that's really it. And syempre, ano pa pwede natin gawin? Mag-tutor muna tayo ng konting-konti lang. Like, kunwari yung maulan kasi, wait lang ha. Maulan pa ba? Ay, parang wala na. Okay to.
Ayan, tumigil na yung ulan. So kasi ang bala kong gawin, lumabas, tapos kuhaan ko yung buong building. Kasi kanina umuulan, tapos magpasok, and then yung hallway, tapos kung ano pang meron dito. Diba? Napakita ko na yung parking, napakita ko na yung lobby. Ano pa nga bang pwede natin gawin? Ano nga bang pwedeng gawin kapag mga ganitong may bagyo, maulan? Masarap kumain. Kung pwede lang umorder ng sangyup. Pwede, no? Okay, so prepare ko lang yung mga gamit ko guys, tapos mag-i-edit lang tayo. Alam niyo yan, kailangan may upload tayo mamayang gabi. And then, see you guys later. 3 hours later. What's up guys? Ayan, we are back and nag-edit kasi ako. So currently, it is 6:06 PM na. Hindi aabot. Kasi yung internet, parang hindi kaya niya nang upload. Ewan ko ba? Mabilis naman sa speed test, pero anyway. So ang gagawin natin guys, medyo dinner time na. Maliwanag pa rin. Tara, look at the view. Ganda, no? Ang ganda. Gusto ko yung mga ganito, yung basta nakakakita ko ng view. Tapos may MRT, diba? Paulit-ulit tayo, pero ang ganda kasi ng location. Pwede ako maglakad. And alam niyo ba, kung magpapayang, medyo maulan pa rin, kung magpapayang lang ako going to Trinoma, kaya-kaya. Pero ang gagawin po muna natin ngayon is, bababa tayo guys, sama na natin yung hotel tour, check natin kung anong expect nyo pag nandito kayo nag-stay. Plus, bili tayo ng food sa 7-Eleven kasi gutom na ako. Sana may chicken. Sana may chicken. Okay, tara. Ito agad ng room natin. Ayan. Charan. Inisip ko kung cash yung pera ko eh. Wala akong cash. Wait lang. May Gcash card naman ako. Oh, ba't wala akong cash? Oh my God. Ang arte. Look, Gcash. And actually, alam nyo ba, hindi ko nakwento sa inyo, kaya hindi ako naglalabas-labas. Kasi nagpa-warts removal ako, guys. Ayan, oh. Tapos meron dito, and then meron sa katawan. Tapos meron dito. Tsaka ito. Medyo nagpipil na yung pinaka-sunog niya. Sunog hindi siya cream. Kasi, naano ako eh. Parang nauusi ako na kapag cream, baka bumalik. So anyway. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung hallway. Ayan siya. So, puro rooms yan. Tapos may parang, ano dito? Pakita ko lang sa inyo. Ayan, bintana. Oh. Okay. Tapos baba na tayo. Ito yung water refilling station. So, hindi nyo na magiging problema, di ba? Though may 7-Eleven sa baba, pero at least, hindi nyo na kailangan gumastos ng tubig. And if ever guys, na kailangan nyo ng mga assistance, meron akong nakita, pinicturean ko, pwede kayo mag-chat sa kanila through Viber or WhatsApp. Okay. And then, pwede rin pala kayo mag-sign up for free sa mismong Hop-In. Tapos, kapag nag-member kayo, pwede kayo magkaroon ng member rate up to 10% every time na magbubook. O pwede kayo mag-earn ng points. And then, early check-in or late check-out. May mga exclusive offers. Tapos may mga gifts and surprises. Mga welcome gifts. Mga birthday points. Pwede na. Tara. Ground floor. Okay, so as per the elevator button, hanggang 20th floor lang sila. So, walang swimming pool, walang gym, walang restaurant. It's more on talaga, like stay in lang, room only, parang ganun. Though naman, di yung magiging problema, pwede kayong order ng Grab, papunta dito, pwede kayong pumunta ng mall, pwede kayong mag 7-Eleven, which is yun yung gagawin natin. Hello. Ayan. Good. Thank you. Labig. Yeah? Gusto ko ng manok. Walang manok guys. Magano kaya tayo? Cup noodles? Nagtipid. Bakit wala yung mga gusto ko? Kaya wala kayong chicken? Wala.
Nag-iisip tuloy ako kung ano pwedeng orderin. I need you, oh God. So, wala, tara na. Order na lang tayo sa Grab. Sige, ha? Actually, kapag nasa 7-Eleven ako, gusto ko yung fried chicken nila. Uy, alam niya, makaka-relate kayo. Kuya, kapag lalabas pa sa parking, may kailangan i-validate. Pwede yung, thank you. Maggagala na lang ako kahit maulan. Check ko lang kung saan ako pwedeng pumunta. Tapos, I guess, kita na lang tayo tomorrow. I mean, karugtong pa rin to. Kumbaga, the next day na shots. Ang feel ko is umorder na or mag-take out sa somewhere, sa McDo or ganun. Or, check natin kung baka biglang meron na rin palang may chicken na dito sa 7-Eleven. Pwede natin kuhaan. Tapos magkwentuhan lang tayo. Ganun. Grabe guys, napanood nyo ba si Jessica Sanchez? Nagbabalik siya. Alam nyo ba, nung panahon na nag-American Idol siya, actually bago pa yung American Idol, nadadownload ko na yung video niya nung sumali siya sa America's Got Talent. Like yung batang-bata pa siya, like 9 years old na kumanta siya ng, ano ba yun? Wait I Surrender ni Celine Dion. O diba, alam ko. Nung nag-American Idol siya, grabe yung season nila. Pinanood ko ng bongga. And ngayon, sa America's Got Talent, 20th season, 20th anniversary, nagbalik siya after 20 years. Nakakatawa. I think baka meant na sa kanya eh. Ang galing niya. So, say, it's beautiful things that I got. Ganun. O sige guys, ano ba? Kita na lang tayo bukas, ha? Karugtong pa rin ito. Magana lang muna ko. Enjoy ko lang yung moment ko dito. Tapos lalabas lang ako. And then, see you guys tomorrow. Hindi aabot yung download natin. Sige. That's it. See ya. The next day. Good morning everyone. So bali, ito na yung the next day na sinasabi ko sa inyo. And alam nyo ba, kagabi, umu-order ako ng McDonald's. Sobrang lakas ng ulan guys. As in, bumabagyo ng bonggang-bongga. Tapos, parang 30 minutes na akong naghihintay ng McDo. Nag-message pa nga sa akin kung willing to wait daw ako ng hot and parang ng spicy chicken, ganyan. And so on, maya kinansel ng McDonald's mismo kasi walang nagpipick up na Grab kasi nga sobrang lakas ng ulan. So ayun, ang ginawa ko guys, talagang lumabas ako. Tapos, alam niyo na, may mga pintutahan, chill lang kami. Tapos, kami talaga. May pinuntahan ako, tapos nag-chill kami. Syempre, hindi ko na kinuhaan yun. And then ngayon, pauwi pa lang tayo. Ayan, pabalik pa lang tayo guys sa Hop In Hotel North Edge sa Quezon City. And, ang gagawin natin, order na lang tayo, mag-drive-thru na lang tayo, tapos dalhin natin sa hotel. Doon tayo magkwentuhan. Okay? So, ayan guys, sa parking lot lang naman tayo. And by the way sa mga aspiring vlogger diyan, bawal na kayong mag-video habang nagda-drive, alam niyo naman 'yan. Tapos kahit naka-stop kayo sa stoplight, bawal mag-phone, lalo na kung kitang-kita, tsaka kitang-kita, kumbaga parang hindi nakatint yung mga sasakyan nyo, pwede kayong mahuli guys. Okay? So yung mga mahilig mag-shot dyan, ilagay nyo lang siguro somewhere, basta dapat hindi kayo kumbaga nawawala sa focus pagdating sa pagdadrive. Kaya rin nakalagay sa ganito. Ayun, ang ganda pala O nga, bilhin na nga lang ako ng something here, tapos lagay ko dito sa para hindi na ako nakahawak. Okay, so bali, ano bang gagawin natin ulit? Order lang tayo pala. May may amats pa. Hindi, walang ganyan, hindi ako nalalasing. Wait lang hanapan ko lang ng patungan to. Ang hapdi nung isa sa pinatanggal kong warts. Kasi ako nagpasunog ng warts. Di ba nasabi ko naman kahapon, ang hapdi niya, kasi sabi ni Doc, malalim na nga daw. Kaya pag para siyang, alam mo yung parang nasunog talaga yung nabalatan. Ganun na yung itsura niya ngayon. Pero at least, diba? Yan na kasi yung matagal na yung meron. Parang pandemic pa ata meron na yan. So ngayon, parang finally napatanggal ko na siya. And then, alam nyo ba, may sorry naman. Nakainom kasi tayo maraming tubig. So alam nyo ba na balitaan ko na lang din kayo na meron tayong pupuntahan na bagong travel destination this coming week. So kailangan ko ring pumunta ng SM North kapag bukas na siguro, kasi sa SM North ako guys nagpapa-foot spa
with pedicure na kasama. Plus, the haircut din, dun din. So yun, dun ako palagi kapag mga 2 days before or a week before ng lakad ko. Nagpapaganda muna tayo. So yun lang. Ang dami nating hanash. Hanap lang ako ng malapit na McDonald's dito na drive-thru. Okay, so West Avenue tayo para at least U-turn lang tayo. O hindi na mag-U-turn, dire-diretso na tayo sa Hop-In. Okay? So see you guys sa McDonald's. A few moments later. Jollibee na lang pala tayo guys. Well, hindi ko nakita yung McDonald's. Parang gusto kong mag-dine in na lang. So anyway, sige. Doon na lang tayo kain sa hotel para malamig. Gusto ko ng tuna pie. Guys, favorite ko ang tuna pie. As in, wait lang, may pera ba tayo? O nga pala, hindi ako nakapag-withdraw. We're gonna be using our Gcash card. Gusto kong magkape. Char. Hello. Meron kayong longganisa dito? Sige. Isang longganisa. Tapos pwedeng coffee yung drinks. Pahalo na rin. Okay. Tatlong creamer, tatlong sugar. Tapos available naman tuna pie. 8 minutes, sir. Ah, sige. Willing to wait. Willing to wait. Yes, sir. Thank you. Itong West Avenue guys. Kung hindi nyo alam, ano siya, ginagawa. Meron ako guys, Our Lady of Hope. Thank you Lord for all the blessings. Thank you for every day. So anyway, again, itong West Avenue guys, kung madadaan kayo dito, mapapansin nyo, sobrang traffic madalas. Kasi, ginagawa na siya ng Skyway. I'm not sure kung ayan na tayo. Hindi ko alam kung Skyway o MRT. Ayun, Skyway, tama. May ilalagay ko dito ha. Yung sure. Basta alam ko, ay kita naman kasi may mga poste na. Hindi ko lang maalala, taga QC no, pero hindi ako updated. So anyway, basta hindi ko maalala kung MRT or Skyway siya. Di ba nakakatawa? Pero yun nga lang, pinapaganda ang Pilipinas, lalo sa mga infrastructure, mga ganitong mga transportation services or transportation options ng mga tao. So naiya talaga. Alam niyo naman yung last vlog natin sa Boracay, di ba? Sa naiya, ay nako dai. Nakakaloka. Pero hindi ko siya di-discuss syempre. Ayan. So order ako ng longganisa with rice, with egg, tapos syempre yung favorite kong tuna pie. Masarap yung tuna pie guys. Alam niyo ba? Yung tuna pie na yan sa Jollibee, nauso yan nung mga lang, kapag kumbaga parang seasonal lang siya, every season ng Holy Week, mga ganon. Tapos nawawala, tinatanggal nila. Tapos parang napansin ko, parang last year meron na sa menu nila kahit hindi na Holy Week. Nakakatawa, masarap, lalo na kung mainit. Kainin nyo agad within the day kasi kapag pinaabot nyo pa yan, lalambot yung pinaka-wrapper niya. Masarap kasi siya pag crispy. Tapos, mabilis siyang mapanis. Kasi nga nakakulob yung tuna pie sa loob. I mean yung tuna sa loob. O diba nag-food review? Nakakaloka. And good morning again everyone. Pero gabi nyo ito mapapanood. O sige guys, kunin ko lang yung order ko. Actually kasi pag itong West Avenue na to, kapag dinire-diretso na ulit natin going to the main road, yun na yun. Nandun na yung Hop-In. Kasi ang tumbok nito is Trinoma at yung SM North. And then yun na, kakain tayo ha. Kita-kits na lang tayo guys sa room. See ya! One eternity later. Alright guys, so we are back here sa ating hotel at meron tayong coffee. Tapos ang ating favorite na tuna pie. And then, syempre breakfast, di ba? So, ayan. Nalungkot, pero rice naman kasi, okay lang. So, meron tayong longganisa. Di ba? Okay, so kain tayo guys. And alam niyo ba, kwento ko ha. For sure, napanood niyo yung ating Boracay, di ba? Yung pag-uwi ko from Boracay going to Naiya. And napansin niyo guys na sobrang imbiyer na ako nung time na yun. Bigyan ko lang kayo ng context, kumbaga, bakit nag-iinarte ako. Kasi guys, alam niyo ba, na every time na lang na uuwi tayo ng Pilipinas, ramdam mong nasa Pilipinas ka na kasi nga, yung mga people around you, hindi naman sabihin natin lahat, pero some, walang disiplina. Nakakaloka lang kasi pag nasa ibang bansa sila, yung iba rin sa kanila,
grabe, sumusunod talaga sa law, sumusunod sa rules, sa mga policies na meron doon sa ibang bansa. Pero pagdating man sa Pilipinas, dalang-dala nila yung ugaling Pilipino. Yun yung nakakasar. Asar. Ang arte. Tapos, yung nakasabayan ko guys, na sa pila pa lang, ito wala akong explanation kung bakit ako na-artihan, kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kasi guys, pamilya lang sila, pero nag-uusap sila na, kung mag-usap sila na pamilya, pinaparinig talaga nila na taga-ibang bansa sila, ganon. As in, hindi siya once, but ang daming beses, tapos titingin pa sa mga nakapila. Yung, alam mo yung ganong gesture na alam mong pinagyayabang. Asal ako. Tapos okay na. Kasi lumayo na ako kasi sabi ko na-imbier na ako. Pagpasok guys sa boarding, nandun nagtatatalaktan naman si ate na, do you want Starbucks? Do you want something like, ang ingay talaga niya, napasin niyo yun, ang ingay ng boses niya, di ba? Do you want wait, kasi pagdating natin sa ganito, is we don't, lumayo ako, diba, nag-pot-pots tayo. Nakaka-imbier na. So, bali guys, pagdating naman sa airplane, ganito yung nangyari. Pag akit ko kasi, since nasa 1A tayo, sa row A tayo kumbaga, yung luggage ko, yung hand carry ko, na ilagay ko siya somewhere in row 3 na ata kasi nga, sa row 2, puno na. Pagbaba namin, paglapag namin guys, tapos safety sign, yung kumbaga yung seatbelt sign, off na siya. Siyempre tayuan. Aba, paano ko makukuha yung luggage ko? Yung nasa row 2, nasa row 3, nakatayo na. Tapos nakikiskis ako ganito. Nakikiskis ako. Yung nasa row 4 guys, umaepal na, gusto nang pumunta sa harap. Sabi ko, excuse me po, kukunin ko yung luggage ko. Aba, ganito ginawa niya. Yung luggage niya guys, kinuha niya yung luggage niya, talagang ano siya, kumbaga, ang ginawa niya, sinadya niyang tamaan ako ng luggage. Aba, kinuha ko rin yung, hindi ako mapayag. Kinuha ko yung luggage ko. Hindi ko naman siya tinamaan. Pero minub ko talaga siya ng ganun. Tingin siya sa akin eh. Tinitigan ko siya ng masama. Nagmamadali ka? Kaloka? Tapos yun pa. Adi, okay na. Tapos balik ako sa upuan ko, syempre. Tapos hindi ko alam yung nag-iinarte na maarting nasa pila at nasa boarding. Kasama niya pala yung nasa row namin. Itong lalaki, nakatayo na agad. Siyempre, nasa row A siya. O sige, okay lang yun. Pero yung nakasarado pa, tapos yung, ano ba yung parang daanan na gumagalaw, tapos lalapit doon sa pinto ng airplane. Hindi ko alam kung ano yun. Yung ano, parang, basta ganun. Sinisilip yan, sisilip. Cebu Pacific crew ka. Tapos, talagang gumagano siya. And then may kumakatok na. Tapos sinisilip niya ulit. Eh syempre, yung mga flight crew busy sa kusina. Sabi niya, hey, sabi niya ganun, someone is knocking. Aba, si ate hindi siya. Kumbaga si kuya pala yung ano. Sabi niya, kuya, sir, for a while. Nagmamadali. Ay, nako. Eh di okay na. Ano ka ata kami? Lumabas ata kami sa pinakadulo na gate. Lakad kami hanggang carousel. Ito na. Pilipinong-Pilipino. Parang sabi ko nga sa inyo, diba, sa video na tell me you're in the Philippines or tell me you're from the Philippines without telling me you're from the Philippines. So, sobrang haba ng pila, guys. Like, ang haba nung labas ng luggage, hindi mo na makita kasi nga lahat sila nakaharang na. So, yun. Yun yung context. Yun yung full context. Tapos, nakasalubong pa sila. Nakasalubong pa sila palabas ng arrival hall. Hindi ko na lang kinuhaan. Pero kita siya sa video, kinat ko na lang para hindi nyo makita kung sino sila doon. So anyway, nakakaloka lang guys. That's the reason kung bakit ayoko talaga nagbi-video from sa isang travel destination ko going back to the Philippines kasi guys, walang tama. Napansin niyo yan nung may video tayo, nag-vlog ako about sa Red Planet Hotel. 'Di ba? Isa sa mga video natin, nag-discuss din ako sa inyo, 'di ba? So yun, na-experience ko rin siya nung pauwi tayo ng Malaysia. So ngayon, Boracay yun, domestic, ganun ulit yung experience. So parang, kaya ayoko mag-DIY transfer or departure vlog kasi gusto ko chill na lang ako. Ayoko yung
pag may na-capture kasi ako sa video, na-ano ko siya, na-absorb ko, na naiirita ako. Tawa-tawa ko lang pero nakakairita guys. Bakit hindi natin kaya? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, bakit hindi natin kayang sumunod? Ang dami-daming pinapaganda, ang dami-daming ginagawa. Sabi na, hindi ako, kumbaga hindi ako pro-government. Pero nakikita ko kasi may improvement, lalo na dito sa MRT, di ba? Sa Skyway, kasi nagagamit ko rin siya, kaya napifeel ko yung convenience. Pero bakit hindi natin kaya mga Pilipino na sumunod sa rules, sa policies? Paano tayo uunlad kung wala tayong disiplina? Yun lang yun. Lalo na yung sa mga nag-iibang bansa dyan, like mga nagtitravel sa ibang bansa. Nakikita nyo naman, guys, nakukompare nyo yung difference ng transportation services natin sa kanila. Bakit doon sumusunod kayo? Bakit dito na balik Pinoy ang ugali? So yun, magalit na kayo sa magalit kung bakit ako palaging ganito. Kasi ito yung reality. Ayokong magbulag-bulagan tayo sa mga nangyayari sa paligid natin kasi nagta-travel tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit, kapag once na nag-travel kayo guys, dyan nyo makikita yung basta yung mindset niyo or yung parang yung paningin niyo sa isang bagay, lalawak, ganun siya. Kasi marami kayong na-experience, marami kayong nakikita, marami kayong napupuna. Diyan kayo parang masasabi nyo na, ay, ang ganda pala, or ay, may ganito pala dito, ay, ganito pala si ganito, ganon. So, mag-travel muna kayo bago nyo kasabihan na bakit puro ako pag-iinarte, mga ganyan. Okay? And lahat ng sinasabi ko guys, based on my experience. Kain na tayo. Thank you Lord for the food. Ayan na, o sige. Hindi na ako galit. Diniscuss ko lang siya kasi may nagtatanong bakit daw. May nagtatanong sa comment bakit daw ako galit na galit, gano'n. Pero in a nice way naman siya magtanong. Naku-curious lang. Ayan, sinabi ko na ha. Longganisa guys. Yummy. Alam nyo kahapon, gusto ko sana mag-trinoma. Ang lakas ng ulan. Tapos nag-i-edit pa tayo. Kaya yung edit ko nung Sabado, umabot na ng 8:30 PM. Gusto ko sanang suyurin yung trinoma tapos tatawid ako ng SM North, puntahan ko yung bus carousel, MRT. Kaso yung weather talaga guys, sobrang lakas ng ulan. May bagyo. Tapos maaga pa, 8:05 pa lang. Siyempre, sarado pa yung mall. Ang gawin ko sana, akit ako ng MRT kasi doon yung daanan. Punta ako ng trinoma, tatawid ako ng SM, lalabas ako sa may... Ay, connect siya, nakakatuwa pala. Ngayon ko lang napansin, ngayon ko lang naisip na connect ka pala siya. So bali pag umakit yun ng MRT guys, sa second floor may tawiran going to Trinoma. Akit ka ulit ng third floor. So dadaanan mo, pasokin mo yung Trinoma, may daanan dito, papasok sa SM North naman. Kumbaga parang may bridge dyan going to SM North. And then sa may SM North din, may labasan going to bus carousel. Tapos pag nag-bus carousel ka, like dinaanan mo lang, may parang footbridge doon na bababa, pabalik na dito. Nakakatawa pala. Grabe yung ano, no? Convenient ng location. At ito, umuulan na naman. Kaya guys, sa mga naapektuhan ng bagyo dyan, ingat-ingat po kayo. Basta pag may mga storm signal or typhoon signal, makibalita na lang kayo. Tapos, kung pwede na kayo mag-evacuate, evacuate na kayo sa malapit na evacuation center. Okay? Huwag na kayo maging pasaway. Kasi, for your own safety, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa mga gamit. Okay? Kain po tayo. Harap nung longganisa. Tapos guys, isa pa pala sa mga gustong gawin. Di ba nababanggit ko na yun sa inyo na member ako ng Fitness First. Dati kasi natuturo ako sa Fitness First ng Body Jam. Kung gusto nyo malaman kung ano yung Body Jam na sinasabi ko sa inyo guys, search nyo na lang sa YouTube. Maraming sayo yun. Bali, hindi siya Zumba ha. Mas high-end siya. Kumbaga parang mas intense yung workout dahil sa cardio. Like puro sayaw yun. Halo-halo. Modern, hip-hop, Latin, jazz, lahat. Pinagsama-sama siya. 1 hour yun na sayaw. Kaya talaga pag nagtuturo ako dati, minsan meron akong 2 class sa isang araw. 1, 2, ganyan. Todo pawis talaga. Kaya yun yung naging reason din kung bakit tayo pumayat. So after pandemic, ayun na. Since inalagaan ko na si baby, nagkaroon ako ng baby, nagkaroon kami ng baby. Again, pamangkin ko siya ha. Kasi sa akin siya lumaki. Ayun, sa mga nag-iisip dyan, baka sabihin, bakit ang harot-harot mo, may baby ka na yung mga ganun.
So ganun, sa akin siya lumaki, naging busy tayo, tapos nag-pandemic, dire-diretso na, so natigil na tayo. And last year lang ako bumalik guys as a member, and alam nyo ba, gusto ko sanang ipakita siya sa inyo. Kahapon kasi may class ng alas 3 ng hapon, kaso nga, maulan. Tapos kailangan ko pa mag-edit. So ngayon, parang iniisip ko, sige, next vlog na lang natin siguro yon. Pakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa namin or ginagawa ko kapag Saturday and Sunday na wala akong travel. Kasi nga yun yung sinasabi nyo na mag-gym ka naman or ganito ka naman. Nagbabalik cardio na po tayo. Hindi ko lang pinapakita, pero syempre, for sure happy kayo sa lifestyle natin. So pinapakita ko lifestyle natin. Opo, ganun po. Ayan ha, meron tayong parang a day in a life. Pero okay lang. Okay lang din naman. Parang napipilitan. So anyway, yun lang. So I guess that's really it. Yung ating, wait. Kakainin ko na lang ito mamaya, ha? Basta masarap to guys. Habang mainit pa, tapos crunchy pa yung wrapper. Pinaka-wrap niya. Masarap to. Tapos pwede kayo order dito ng 3. Para discounted siya pag 3. So anyway, that's really it guys. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa pag-i-stay natin sa Hop In Hotel North EDSA, Quezon City. And sabi ko nga sa inyo guys, kung naghahanap kayo ng isang hotel accommodation within Quezon City na malapit sa MRT, malapit sa Trinoma, malapit sa SM North, malapit sa Bus Carousel North EDSA, na may 24-hour security, merong 24 hours reception, wala nga lang pool, wala nga lang gym, meron namang hair dryer, meron namang safety deposit box, merong water refilling station, merong fast internet na pwede kayong mag-work kung gusto niyo. Dito na kayo sa Hop In, okay? Marami silang branches guys, kahit sa ibang bansa, pero meron silang, I think around 70 na guys, around, sa ibang bansa din, hindi lang dito sa Pilipinas. Tapos pwede kayong mag-book guys sa Klook, ha? Ayan, please naman. Wala na muna ako sasabihin. Please, kapag tingin nyo naman, natulungan ko kayo guys. O ito, isa-share ko na lang ha, context ulit. Basta kapag magbubook kayo ng hotel tapos naisipan nyo mag-book sa Klook, you can use my promo code MarkPalagasKlook for instant discount up to 3 times use per account. You can also book through their website sa Hop In. Visit nyo lang yon, registration is free, tapos pwede na kayo maka-earn din ng mga points every time na mag-i-stay kayo sa kahit saang Hop In. Plus, you can use those points na pwede mag-credit sa next stay ninyo. Diba? Para siyang yung ating membership sa Accor. Ganon din siya. Tapos meron din kayong 10% membership discount, parang ganon. Kumbaga parang as a member, pwede kayong magkaroon ng 10%, up to 10% discount sa mga hotel rooms. Saka ko na lang sasabihin yung about sa Klook na yan, okay? So that's really it guys. Thank you so much again, and syempre please share this video and like, tapos subscribe na rin kayo sa channel ko, Mark Palagas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here in the Philippines but also sa iba pang bansa. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. Oy, kinakausap kita, mag-enjoy ka na. Alam mo, ang pera na pag-iipunan, magagastos pero babalik din yan. Pero yung memories, you will earn that and you will have that memories forever. So, wag mo nang hintayin na dumating yung time na hindi mo na kaya. Oy, wag kang tumawa ha. Ikaw, kinakausap kita. Please. Gusto ko maging happy ka rin. And alam nyo ba, lahat ng mga MP Natics dyan, every time na nagme-message sa akin, tapos sasabihin nyo, nakapag-travel na kayo, nakarating na kayo sa Taiwan, nakarating na kayo sa Hong Kong, sa Boracay. I'm so proud of you. Congratulations. At marami pa yan. Okay? So that's really it guys. Thank you so much. Sabi ko nga, basta enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. You will never get to this age again. So please, do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys next time.